Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoo mga inday. Kaway-kaway! Yan, sa araw po na to, andito po ako sa Villasis Bypass Road sa Pangasinan. At kasama ko po ngayon yung ating farmer expert, ang mayari po dito sa bypass seedling ng mga production, si Sir Julius Ganao. So, kaway-kaway tayo, sir. Hello. Ayan. So sa mga nakita nyo po ng past videos ko na naka-upload dito, nadaanan ko po kasi sila. Sila po dito sa Pangasinan ang pinakamalawak na seedlings production nitong vegetables, no? So nag-start si Sir dito, maliit lang. At ngayon, 4 years na siya nagaganito. So konting brief idea lang kay Sir Julius. Almost 20 years po siya naging agricultural technician. So ngayon, 4 years na siya nagaganitong business. So tanongin natin si Sir Julius kung gaano kaganda ang kitaan dito sa ganitong klaseng business. Sir Julius, pwede mo ba kami bigyan ng knowledge kung bakit napunta ka dito sa ganitong klaseng business? Okay. Regarding sa pagpasok namin sa ganitong negosyo, sa una, maraming pinagdaanan din na challenges. Pero yun, nagporsige kami para may put up ito. So far, okay naman yung naging outcome. So ito, nagsimula kami May 2021. 2021. Ayun. Hey. Oo. So, una, nagsimula kami sa isang building. Naglalaman siya ng 1,000 Seedling tray. Ito yung seedling tray. Yan. Isang ganito. So, nag-start kami sa isang building. Yung building na ganito, ito yung tinatawag na building. Yung ganito. Ito, yung nursery. Nursery. So, Yan. light materials lang ang gamit namin, mga kawayan. Kawayan. Mostly kawayan, tapos shading net. Yan. Kasi ito lang yung kaya ng budget eh. Hindi pa kaya sa bakal. So, So yun, nag-start sa 1,000 tray. And then, due to demand ng mga suki nating nagugulay, kinukulang yung 1,000 tray na production namin. So, nagdagdag kami ng nagdagdag. So, yung dikta ng pangangailangan namin sa punla ay nakasalalay din ito dun sa mga customer namin na nagtitiwala. Kasi from 1,000, naging 2,000, 3,000 tray, hanggang sa, ayun, dumami nga. ayan. So sa mga nagtatanong po, isa ganitong klaseng tray, ito po ngayon, talong to eh. So 128 po isang ganito. So ngayon, sinasabi ni Sir na 1,000 trays, nag-start talaga sila, Sir Julius. Ngayon po, naabot na sila ng 15,000. Tama po ba, Sir? 15 So, hanggang 15. maximum 18,000. 18,000. Grabe kalami. 2 million pataas na seedlings, no, na ganito ang kinukuha sa kanila. Sir, gaano kaganda yung ganitong klaseng business? Sa isang buwan, ilan ba ang seedlings na napapalabas nyo? Seedling tray, ganito. Okay. So isang buwan, kung nasa season tayo, yung Planting season? planting season, yung 12 to 15,000, yun, lumalabas sa isang buwan. Isang buwan lang yun. Oo. Grabe yun, ah. So, yun, patuloy naman yung pagpupunla namin, weekly, punla kami para may kasunod ulit. Parang paikot lang. So, tuloy-tuloy yung kanilang production. So, sa mga, yung iba, pag halimbawa gusto nila mag-order, ahead of time. Ahead of time. Yan. Lalo na sa mga malalawak na area. Sir, gaano kalayo na yung scope ng, ano nyo, yung kumukuha dito sa inyo? So, pinakamalayo, saan po ang galing? Pinakamalayo. Na area. Dito sa Kasi whole Pangasinan, sabi ni yung si Makoy, Nueva Ecija, kumukuha, meron din La Union, may Baguio, abot pala ng Baguio. Nueva Vizcaya, meron din. Actually, pag lowland crops, diyan yung mga talong, siling, kamatis, within dito sa Pangasinan, La Union, some part ng Tarlac and Nueva Ecija. Then, kung isama natin yung highland crops, highland vegetable tulad ng mga repolyo, Chinese cabbage, yun, umaabot yung punla namin ng Benguet, usually dun sa Bugias. Layo Then dito sa Bambang, Nueva Vizcaya. Yun. Nueva Vizcaya, Bangbang. Sometimes, kapag kinulang din ng supply yung mga kaibigan nating sidlingan dun sa part ng Ilocos area, so, yun, nagtutulungan din kami. Ayun. So, napakaganda, no? So, Nakakarating doon.
Yun. Ang ano ni sir, ang galing ng strategy niya kasi pag ganitong klaseng business, hindi din to basta-basta eh. Usually, sa napuntahan namin, sa ngayon, ito yung pinakamalawak na napuntahan ko personally. May napuntahan akong iba, maliit lang sila. Medyo nagsa-start pa siguro. Pero ngayon kasi, sobrang lawak ito. Ang area na kasi ni sir, 2 hectares lahat ito. Pero yung na-scope ng kanyang seedling production, nasa almost parang 6,000 square meter. So, ganun kalayo. Tingnan nyo yung dati pupunta ko po dito, puno to lahat nung isang linggo lang. Ngayon, sobrang dami, maaga pa sila pupunta. Yung mga tao naka-tricycle, pupunta dito, umuwiwili. So, sir, tanong ko lang kasi stable ba yung price nito or nagpa-fluctuate din, nag-iiba-iba din? Gaano ka mahal or mura itong presyo nitong isang tray? Stable lang yung price namin pagdating sa seedlings. Oo. Lalo na yung mga talong, sili, kamatis. Mahirap kasi yung pag nag-germinate ka ng seeds. Yung iba kasi hindi pa marunong, yung iba kasi mas maganda pagbultuhan, ganito ang diskarte nila, sir. Anong mga seedlings ang pwedeng nilang mabili nun? Sa sili, Sa sili labuyo, sili sili pansi, panigang, oo. talong, Talong, walang konti. mas mahal. Ano pa sir yung mga seedlings na available dito sa inyo? Available din sa amin yung upo, Upo. Ang palaya, meron ba? Ampalaya, Ang palaya. Oo. ampalaya na mahaba, sa ampalaya na yung bonito type, native type. Mm. Tapos, pagdating naman sa mga highland crops, available sa amin yung repolyo. Mm. Majority ng pinupunan namin is Wonderball, Mm. which is yun naman yung yung ino-order dun sa sa Benguet area. Mm. So yun. So sa mga highlands, meron din sila palang mga classification na dapat kumbaga tandaan niyo po yun kasi kung saan yung area niyo, high elevation or low elevation, ito yung dapat na itanim niyo. So pwede kayong turuan ni sir pag nagtanong kayo sa kanila. So Idagdag ko lang maliban pala dun sa repolyo, mayroon nagpupunla din kami ng ng mga broccoli, cauliflower. cauliflower, Oo. ah, Chinese cabbage, yun, yung Chinese cabbage, Oo. mga wumbok. umbok, So, yun. depende sa gusto ng mga client natin na ipapunla. Ayan. Yun. Pinupunla natin mga yun. Pinupunla, oo. Saka po mga totoong Inday, sa mga gustong bumili, madali lang po silang hanapin dito lang sa Bypass Road, Villasis. Mayroon silang agricultural supply. So makikita nyo din tong seedlings na sa gilid lang ng daanan. Makikita nyo na maraming yung plastic, Plastic, UV plastic. UV plastic. No? So makikita nyo agad, malalaman nyo. Sir, sa tingin nyo sir, yung pag-start nyo ng 4 years ago, ano nagbago sa life nyo sir, yung pag-start nyo ng 1,000 hanggang ngayon sir? Medyo marami na ba kayong natulungan? Ano sir, na-acquire, gano'n? Ay, oo. Sa paglaki nung seedling industry po namin dito, ayun, thankful din ako kasi marami tayong natulungan din ng mga kababayan dito sa amin Mm. sa pagdating sa trabaho. Ayun. So kasi po mga mga totoong Inday, si Sir Julius, yung nakausap ko before, nasa 30 po yung tao nyo dito, sabi nila. More or less, mga ganun, More or 30. Oo. So medyo marami-rami sila, kaya masaya din, natutulungan din yung community. So dahil doon, nagkakaroon sila ng hanap buhay, makakapag-provide sa mga araw-araw. Tama po Oh, dati nag-start kami sa 4 hanggang 5 katao. Mhm. Eh ngayon nung lumaki yung itong nursery, Mm. yun. Nasa 25 to 30 naman na yung kasama natin. So, Ayun. ayun, nakakatulong naman sa mga kasama natin dito kasi nagkaroon sila ng trabaho Mm. all year round. Mhm. So kamusta yun sir kung halimbawa yung 30 na tao, grabe yung gastos nun sir Kasi siyempre papakainin nyo pa sila, yung ganun ba? Meron bang ganun? nakasama na yun. Nakasama na sa sweldo yun. So, pero isipin nyo po ganitong klaseng business, hindi din siya basta-basta kasi nga maraming scope. Saka, pero, merong in return na, kumbaga, rewarding siya dahil nga, si sir, nasa experience siya, naging agronomist siya, naging technician sa iba't ibang klaseng siguro mga chemical company. Mm-mm. So, nalaman niya itong ganitong business. So, hopefully, lalago to at magkakaroon sila ng magandang agricultural supply na mas maraming pupunta dito. Kasi ang Villasis, isa din sa mga sentro Kumbaga, vegetable bowl of the north, no? Dito sa north. So, hopefully, pag gusto nyo pumunta, bumili sila dito, sir. May contact number ba na pwedeng sila, sir? Ibibigay? Meron. Ayun. So, ibibigay ko lang, sir.
sasabihin ko sa inyo para at least alam nyo. Sir, ano yung pinaka-challenging yung pag-start nyo dito? Yung naisip nyo ba na stop ko na to, parang ganito, merong bang naging balakid? Ganito? Dumating din tayo sa time na ganun na parang nakapag-start na, tapos andyan yung challenges. Oo. So, ayun, naisip ko rin yung bagay na yun, kaso nakita ko yung pangangailangan ng mga kasama namin dito, Mhm. which is yung trabaho. Yung i-stop ko ito kako, paano sila? Yun. Kaya ayun, Yun ang naging ano mo. oo. Tapos isa pang challenge ay yung panahon, Mhm. tulad ng mga nagdaang bagyo. Yes, oo. Itong latest si Yuan, Oo. 70% damage tong nursery namin eh. Pasalamat kami kasi meron pa rin namang tinira. Kaya nga eh. Sobrang maraming ano nangyari na ano. So, yan. Ang mga setup nila dito sila, sir, simple lang talaga, kawayan, yo. So, mga ganito kasi, ano sir, rentals na ito, sir, di ba? Rentals. Ayan. So, pero, yun ang maganda na rentals, no? Malaking investment, pero malaking in return pag ganun. So, isipin nyo 15 to 18,000 na seedlings. Maraming ano eh, maraming expenses dito sa farm. So, samahan nyo kami, sir. Punta tayo doon, sir. Lakad-lakad tayo. Okay lang po ba? Yan. So, naglakad po kami dito. Maputik po talaga. Maputik. Sige lang. Tuloy-tuloy lang po tayo dyan, sir. Okay po. Yan. So, yan. Maputik. Ano? Sir, paakay dito. Yung bagyong si Kuya, Kuy. Yan. Ayun, nasira yun. Kasama dito. Nasira. Tanong ko lang. Binabalik-balikan ka ng customer. Napakagandang reward na yun para sa amin. Yun. Diba? So, kasi sa ganung proseso, customer na yung magsasabi. Ayan. So, ibig sabihin yun, mga repeat buyers, no? Kasi nakita nila na yung produce ni Sir Julius saka sa team niya ay quality, no? Hindi sila basta-basta nagbibigay lang na ganito lang yung seedlings habang makapatubo, okay na. Sa kanila, parang nasa proseso, may stage by stage, kaya tuloy-tuloy yung kanilang production. So, every week, tanim. May cycle na, tama ba, sir? Sir. So mamaya, sa next episode, tatanungin natin si Sir, mag-ikot tayo kung anong mga posibleng ginagawa. Ito. Yan. So ito kasi palang ilan tray. Ito So, mula doon, dito sa poste, Oo. 20 na tray ito eh. Mm. Usually, kung yung standard size ng tray, nasa 20 pieces na tray. Ngayon, mayroon yung medyo mas maliit, nasa 22. Mm. So ito naman, pag ganito na, ready for sorting na ito, yung QC na tinatawag, yung mga maliliit, saka yung mga hindi tumubo, Mm. yung walang laman, Papalitan. dito. Oo, so tulad Lalagyan, nito. oo. So ano lang to siya pala, pinapalitan. Pinapalitan. Mm. Para pantay, tapos kompleto yung laman pag nirelease na namin. Oh, so ganun. So sigurado talaga na ang laman 128, hindi 127. So para syempre kalugi, no, kasi binili mo siya ng 188. So 128 talaga. pero usually pag ganyan kasi may mga mortality din eh, hindi mo naman maiwasan eh. Meron. So sa farm mo na 'yon. So management mo na lang 'yon yung gagawin mo. Yung sa naman mortality, kahit na-sort na ito, nagbibigay pa rin kami ng pasobra. May pasobra. Ah. Ilang percent po? Sabihin na natin nasa 25 plus 1. Oh, so ayos din. So, kada 25 na tray, mayroong free na isa. Free isa. So okay din yun at least. Marami din yung bungahin. Hmm. So yan mga tutubahin tayo, yun yung mga diskarte na rin dito. Ngayon, sir, every month 15 to 18,000 yung pinapalabas nila Sir Julius po. Magkakaroon tayo ng episode dito, mamaya mag-start tayo doon kung paano sila nag-uumpisa, ganito ganyan, para strategy na i-share sa inyo Sir Julius. So abangan niyo po yung next episode natin. Sir Julius, kung bibigyan ka ng chance na
pasalamatan yung ganitong klaseng business, paano mo sasabihin doon sa mga ano mo, sa mga seedlings? Nagpapasalamat ako sa mga tumatangkilik sa amin, lalo na sa mga nagtitiwala sa aming punla. Napakalaking pribilehiyo na binabalik na tinatangkilik niyo yung aming punla. So dahil sa inyo, kaya patuloy din namin ginagawa itong bagay nito. Umasa kayo na umasa kayo na kung ano man yung mga latest technology or ikakabuti pa ng punla natin, ay gagawin po namin. So, galing yan sa natin kasi basta yung pagkakaroon ng ganitong experience at saka ganitong klaseng business. Sir, ano pa? Pwede mo ma-advise sa mga mga future na farmers na gustong ganitong kopyahin ka o gayahin ka? Pwede. Kaso dadami na kami. Oo, wag kayo dito pumunta sa Villas. Doon kayo sa iba. Hindi, yung mga siyempre na-inspired kayo, sir. Ganito, ganyan. So, yan po. Yun lang, siguro sa mga gustong magkaroon din ng ganito, una, simulan mo para Tama. Simulan mo. Para makapagsimula nga. Oo. Ngayon, alagaan mo, pag-aralan, focus lang. Kasi kung puro sa simula lang at wala namang focus doon sa goal ng pagpupunla, wala din. Ayun. So, yun yung isa sa mga problem, no? Yung consistency. Yung Kasi pagka umpisahan mo, tapos hindi mo naman tinuloy-tuloy, wala din. Failure. Kapag may mga problem na encounter kayo, tuloy nyo lang. So, Tuloy lang. pero pag feeling nyo, magbibigay ng kumbaga years or time span na pag nag-start ka isang negosyo, hindi lang sa seedlings o sa iba't ibang klaseng business. Kung 3 years at medyo nag-grow ka at medyo level up ka sa buhay mo, ituloy mo yung business na yun. Pero pag sa tingin mo na failure ka sa first, second year, pagka third year, failure pa rin, mag-isip ka na, no? So, pwede yun. Kasi medyo ano na yun eh, para sa iba kang area or na mga line of business. No? So, yun po yung tatandaan nyo po galing sa expert natin. Kailangan umpisahan at maging consistent tayo sa business natin. Any kind of business, yun ang gagawin natin. So, yun po kahit maputik dito para makita nyo. Sa mga gustong mag-order ng seedlings, no? At punta kayo dito sa Bypass Road sa Villasis, Pangasinan. Makikita nyo yung produce nila. Tuloy-tuloy sa paggagawa. At kung gusto nyo naman maramihan, mag-order kayo sa kanila. Vegetable na mga pwedeng i-seedlings gagawin na sir para sa inyo. So magkaroon lang kayo ng kontrata or ilang months ba, weeks ba nyo kukunin. So yan, mag-video tayo ulit second episode natin kay sir. Wala pa ako natanong yung iba kasi medyo matalino kasi sir. So baka mamaya doon malabas yung iba. Na question ba? Para ito mga hindi, salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa first episode namin. So medyo palipad kami ng drone dito mamaya at pakimin kung ano tong klaseng seedling production. Sir, welcome pa ba ako dito? Baka hindi na ako welcome. Welcome. So maraming salamat sa inyo. Para ito mga please don't forget to subscribe sa channel po namin. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sana po sa susunod, kayo din ang ma-feature namin at kagaya ni Sir Julius Ganao. Yan sa Villasis Bypass Road dito sa seedlings nila. At sana po supportahan nyo. At kung gusto nyo bumili, bibigay ko po yung number, contact nyo po sila. So, mula yan dito sa Villasis, Pangasinan. Maraming salamat sa inyo. Happy farming. So, kita-kits sa susunod na video. Part 2. Kaway-kaway.